Hello mga ka-research chika! Narito na naman tayo para talakayin ang panibagong topic about sa research. To be specific, quantitative research. Last time, we talked about the definition, characteristics, strength, and weaknesses of quantitative research. Now, we will talk about its type. But before that, let us first define quantitative research. According to Bandari in 2020, quantitative research is the process of collecting and analyzing numerical data. It is to find patterns, averages, make predictions, test causal relationships, and generalize to a wider population. Quantitative research is the opposite of qualitative research, where it is used to collect non-numerical data or what we call worded data like text, audio, and video. Quantitative research is widely used in natural sciences and social sciences like biology, chemistry, economics, psychology, marketing, and others. Now, let us discuss one by one the types of quantitative research design. Generally, we have the 6 types of quantitative research design. We have the descriptive, survey, correlational, longitudinal, quasi-experimental, and the experimental. Umpisahan natin sa descriptive research design. Descriptive research design seeks to describe the status of an identified variable. Basically, ang descriptive research design ay naglalayong ilarawan ang pangunahing katangian ng isang population. Halimbawa, gustong i-describe ng researcher ang basic demographic profile ng mga estudyante sa paaralan tulad ng kanilang age, sex, or gender, and socio-economic status. Ito ay isang halimbawa ng isang descriptive research design. Next is the survey design. This survey design asks people specific question, the use of survey questionnaire or a Likert scale. Saan ba natin madalas naririnig ang survey? Madalas, naririnig natin ang survey kapag may eleksyon or kapag merong mga contest or patimpalak. Sa eleksyon, ginagamit natin ang survey para malaman natin kung ano ang pulso ng mga tao, kung sino ba ang kanilang kandidatong nagugustuhan. Next ay ang correlational research design. Sa correlational research design, tinatalakay natin ang relationship ng isang variable sa isang variable. Halimbawa, gusto mong malaman kung meron bang epekto ang oras na binibigay ng isang estudyante para mag-improve ang kanyang academic performance. So, gumagamit tayo ng correlational research design dito para maipaliwanag kung ano ba ang relasyon ng oras na ibinibigay ng estudyante dun sa kanyang pag-aaral o dun sa kanyang academic performance. Meron din tayong tinatawag na longitudinal research design. Ang longitudinal research design ay isang correlational research design. Naglalayon ito na pag-aralan ang isang variable over a period of time, usually in a span of a week, month, year, or even decade. Halimbawa na lamang ng longitudinal research design ay kung gustong pag-aralan ng isang researcher ang epekto ng isang nutritional diet or diet program sa kalusugan ng isang tao. Ginagawa ito hindi lamang sa loob ng isang araw. Pinag-aaralan ito sa loob ng isang taon or higit pa. Ito ay isang halimbawa ng longitudinal research design. At panghuli ay ang experimental at quasi-experimental research design. Sa experimental research design, researcher used scientific method to establish cause and effect relationship. The researcher can use controlled and experimental variables. On the other hand, quasi-experimental research design is just like the experimental research, but there is no controlled or experimental group. The researcher will just use one group of sample. Halimbawa, sa experimental research design, kung gustong pag-aralan ng researcher kung epektibo ba ang isang pamamaraan sa pagtuturo, ang guro ay gagamit ng controlled at experimental group. Sa experimental group, ang guro gagamitin ang isang pamamaraan sa pagtuturo. Sa control group naman, gagamitin ang traditional na pagtuturo. Magkakaroon ng pagkukumpara at titignan kung alin
ang mas epektibo sa dalawang pamamaraan ng pagtuturo. Ngunit sa quasi-experimental research, ang researcher ay gagamit lamang ng isang grupo ng mga mag-aaral. Wala siyang control, wala siyang experimental na grupo. Titignan lamang ng researcher kung meron bang epekto sa mga estudyante ang bagong pamamaraan sa pagtuturo sa kanilang academic performance. Iyan ang ilan sa mga uri ng quantitative research design. Tandaan natin na ang quantitative research design ay naglalayong gumamit tayo ng mga numerical data para makapagbigay tayo ng accurate and precise na mga datos sa ating mga mambabasa. Kaya naman, sa pag-unawa at pag-aaral ng quantitative research design, mahalaga na mayroon tayong kaalaman kung paano tayo magkolekta at mag-analisa ng mga datos. Sana ay naging mas malinaw sa inyo ang konseptong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan ninyo na ang research ay may mahalagang bahagi sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope that you have learned something new in this video. Napansin niyo ba na sa mga uri ng quantitative research design ay nabanggit ang salitang variable? Mayroon ba kayong idea kung ano ang ibig sabihin ng salitang variable? At kung ano ang mga uri ng variable? And that's our topic for our next video. To get updated, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification button. Kung meron kayong mga suggestion at comment, maaari ninyong isulat ito sa ating comment section sa baba for us to have another Research Chika with Teacher Chris.